Good morning mga ka-farmers, good morning sa lahat ng sumusubaybay itong ating vlog. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, gayon din sa ating mga bagong subscriber. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong umaga na ito ay share ko po sa inyo mga kaibigan, mga ka-farmers po natin. Papaano po ba ang lakad ninyo sa taong porsyentuhan? Marami po kasi tayo mga kababayan na nagtatanong, ating po mga ka-farmers. Boss, magkano ba ang porsyentuhan ninyo diyan sa inyong lugar pagka mag-aalaga ng kalamansi? Yan. Yan po ang topic po natin ngayon mga ka-farmers. Samahan niyo po ako ngayon para po malinawan po ninyo at kung kayo po ay mayroong planong mag-alaga ng kalamansi at hindi nyo kayang trabahuhin, kagaya po nito, itong akin na ito, na pagka meron ka isang lugar na hindi mo natutukan, ganun ang mangyayari. Gugubat at mapapabayaan mo ang kalamansi, lalong hindi ka aanin ng maganda. Okay mga farmers? Okay, meron tayo ngayong pangalawit. Ito ang saktong-sakto sa ating mahahabang baging. Ito pantanggal natin. Ibababa po natin na ibababa itong mga agingay. Saka po natin ito i-sprayin ng damo ng herbicide. Ito yung pangalawit natin. Ito, papatayin na itong kalamansi na ito. Matanda na ito eh. Yan. Kakahuyin na. Ngayon, dun sa ating po mga kaibigan, bakit pinahaba po natin itong ating damo? Sa dami rin po ng ating trabaho mga kaibigan, mga ka-farmers. Meron talagang lugar na hindi mo talaga matututukan. Lalo na po ngayon, sa baba ng presyo ng kalamansi, hindi ka pwede makapagpaupa. Dahil magagahol ka ng yung budget. Yan no. Pero may mga bunga pa rin no. Ang kalamansi. Ito mga farmers, itong ating hinahawa na ito na matandang kalamansi, pagka ito pinalitan ng bagong kalamansi, pwede ko po itong ipaporsyento o di man kaya ipaalagaan yung kalamansi sa kanya yung pagitan. Kaya yun na po pwede natin pagpilian mga ka-farmers natin pagka hindi na po natin kayang trabahuhin. Pwede nyo pong yarok doon sa magtatrabahador. At napakahalaga po niyan sapagkat pagka hindi rin po nyo naasikaso, baka po doon sa puhunan ninyo sa inyong kalamansi ay hindi nyo po mabawi. Kaya kailangan nyo rin po ng tulong ng iba mga ka-farmers. So mga ka-farmers, paano naman po ang ating porsyentuhan sa ating mga manggagawa, sa ating trabahador? Dito po sa amin, conforme doon sa pag-uusapan ng may-ari at ng trabahador yung porsyento. Meron nagpo-porsyento sa amin ng 25% labas ang gastos. Meron naman 30% labas ang gastos. Meron sa ating tayo mga ka-farmers na nagtanong, paano ba ang labas ang gastos at yung 25%? Halimbawa, naitanim na po yung inyong kalamansi, okay na po yon. Hindi na po kukunin noong trabahador yung gastos po noong tinanim mong kalamansi dahil sa iyo naman yung kalamansi na yun. Pati na rin yung pag-aararo, sagot na ng may-ari yun. Ngayon, yung kukunin po ninyong trabahador, lahat ng gagastusin sa kalamansi po ninyo, mula doon sa 1 taon, 2 taon, yan, mula doon sa kanyang pag-aalaga, ilalabas yon. Lalabas yung gastos. Ang magpo-produce po dyan, ang magpe-finance, yung pong may-ari. Bahala ng may-ari doon. Pag humarvest ngayon ng kalamansi sa loob ng 1 taon, bawa 1 year, nag-uumpisa na po yan na anihan. Ang gagawin po niya mga kaibigan, sa kanya yung 30% or 25% noong may-ari. Bawa, nakapitas po ng isang bag. Ang halagahan bawa ng kalamansi ay mataas ay 1,000. Nadala niya yung mahalagang
presyo. Ngayon, magkano po yun sa 30%? Then meron po siya dyan na 300. Yun yung sa trabahador. Ngayon, hindi po mismong 300 po ang kanyang makukuha. Bakit? Kasi ilalabas doon yung upang pitas. Halimbawa, ang upang pitas 150. Ileles mo yon. Kaya ang magiging paghahatian ninyo is 850. Kukunin ngayon yung 850, yung 25% or 30%, yun na magiging kita ng trabahador, mga ka-farmers. Ganun po rito sa amin sa porsyento. Yung ginastos mo sa herbicide, yung ginastos mo sa pag-aalaga ng kalamansi gaya ng insecticide, lahat ng mga ginagamit po dyan, ileles yun. Ileles yun. Kumbaga, yung pinakakita or neto, yun ang ngayon na magiging porsyentuhan ninyo, mga farmers. Halimbawa, maramihan ng kalamansi ninyo, kalahating ektarya, sa isang taon ng kalamansi, hindi po siyang red bag lang mapipitas niya. Pwede ka makapitas po dyan ng daang red bag, 200 red bag sa isang ektarya ang kalamansi. Habang bata yan, paparami ang bunga. Habang dumadami yung bunga nun, siyempre, dumadami rin ang kita noong may-ari, dadami din ang kita ng namumorsyento. Kaya pinakikita ko po sa inyo, mga ka-farmers po natin, yung mga kaibigan natin na hindi na kaya magtrabaho sa bukid or kaya ay sa kanyang bakod, gusto niyang paporsyentuhan, kumausap lang kayo ng tao na desidido magtrabaho sa lupa ninyo, kung ano yung mapag-uusapan yung kontrata, kung ano yung mapagkakasunduan nyo. Okay, kung gusto niyo po ng malinis, kumbaga nasa legal, nasa paraan, pwede ninyong pagkasunduan yun sa barangay. Para nun, walang sisihan pagdating doon sa panahon na kayo ay umaani ng pareho, mag-aaway kayo. At least mayroon kayong kasunduan, mayroon kayong papel na hindi ka pa pwedeng takbuhan ng trabahador mo at hindi ka rin pa pwedeng kagad-agad paalisin noong may-ari como kasi mayroon kayong kontratang pinirmahan sa barangay. Yun po ang isang paraan dito sa amin. Pag hindi niya kaya magtrabaho, lalo na hindi niya kayang nasa ibang bansa siya pero gusto niya mag-alaga ng kalamansi, pwede yon, ipatrabaho niya sa iba, ipaporsyento. Yon ang isang paraan na ginagawa rito sa amin pag hindi kaya ng may-ari na mag-farming gaya po ng sa amin. So mga farmers, paano yung pagkain ng namumorsyento? Alam niyo pa mga kaibigan, conforme po yun doon sa mapag-uusapan ng may-ari pati na rin ng kanyang trabahador. O pwede bumali yung namumorsyento doon sa may-ari ng bigas, ng ulam habang hindi pa siya maani doon sa kanilang tinatrabaho. Nasa inyong pag-uusap yon at pwede naman nyo na ibayaran pagka na-harvest na ang inyong kalamansi, mga ka-farmers. Siyempre, alam naman natin yung ating trabahador, hindi ka agad-agad iaani ang inyong kalamansi lalo na kung yan ay bagong tanim. So, mga kailangan po yan ng kanilang pangangailangan pagkain, pati na rin yung ibang mga bagay na gamit sa kanilang tahanan. Kaya, so, magsasakripisyo yung may-ari na ibigay yung pangangailangan ng kanyang trabahador para tuloy-tuloy ang trabaho niya sa inyong kalamansi at mga kaibigan. Pero sa panahon na yan naman ay aani, yan ang po mga kaibigan ang inyong kakaltasin sa kanyang porsyento. Okay po. Ngayon, doon naman po sa nagtatrabaho naman mga kaibigan, doon sa ibinigay nyo po yung pagitan ng inyong kalamansi at sagot niya yung pag-aalaga. Wala na kayo alalahanin doon. Hindi na niya po pwede sagutin po yung pagkain niya. Bahala na po siya sapagkat sa kanya naman yung pagitan. Ngayon kung halimbawa naman ay wala naman po siyang panustos sa pag-aalaga, nasa usapan nyo rin yun. Pwede nyo siyang pautangin para gamit naman dun sa kanyang pagtatanim. At kung halimbawa naman siya ay humarvest at umani, siyempre, yun na may pagkakataon naman ninyong singilin dahil yun naman ay utang. Sige, umpisahan na po natin mga ka-farmers natin ng munting talakayan kung paano ba ang takbo ng aming porsyentuhan dito sa ating mga kababayan. Alam niyo po dito sa amin, pag halimbawa meron kang kalamansi, mayroong bagong tanim na kalamansian, halimbawa nasa 1,000 na puno or nasa kalahating ektarya, kapag ka po mayroong may-ari, hindi po niya kayang trabahuhin, pwede po niyang itong ipaporsyento dun sa iba. Ngayon, dito sa amin ay meron pong iba-ibang klase po ng porsyento. Conforme doon po sa mapag-uusapan ninyo ng may-ari, pati na rin na magtatrabaho.
Gaya halimbawa sa amin, kung ayaw noong ka-farmers natin na maporsyento doon sa kanyang kalamansi at gusto niyang malibre sa trabaho, po pwede naman yon. Ano naman ba ang kikitain ng kanyang trabahador? Ang kikitain ng kanyang trabahador nun, ibibigay po niya yung pagitan ng kanyang kalamansi. Kasi habang maliliit po yung kalamansi, mga ka-farmers, pwede pong taniman ng gulay po ang pagitan niyan. Pwedeng taniman po ng talong, pwedeng taniman po ng sitaw, ng sili, o ano man ang gusto noong magtatrabaho sa kalamansi mo. Basta magiging usapan ninyo ay aalagaan niya lang ang iyong kalamansi. Bahala na siya. Pati na rin doon sa kanyang pagpapataba, pati sa pagdadamo ng kalamansi, sagot niya lahat yon. Kumbaga, ang magiging sagot lang ng may-ari doon, ikaw lang ang tagatingin, ikaw lang ang taga-subaybay kung ang kalamansi mo ay inaalagaan or hindi. Bakit? Kasi yung pagitan, ibinigay mo sa kanya, parang yun ang pinaka-upa niya, pakinabang sa inyong kalamansi pagka hindi mo kayang trabahuhin. Ganun po mga kaibigan po ang ating dito sa aming lugar, sa bayan ng Cabiao, pagka po mayroong may-ari hindi niya kayang trabahuhin, paaalaga niya dun sa iba. Mga ka-farmers, pagka po ibibigay po natin yung pagitan sa ating trabahador, ito po ang kailangan ninyo. Kayo rin po ang magpo-provide po ng makina, pati na rin po nung kukuhanan ng tubig. Sagot na po ng may-ari yun. Basta ang sagot po noong trabahador, alagaan niya yung kalamansi. Kung ano yung kailangan ng kalamansi, nung pagpapatubig, ng pag-aabono, bahala na yung trabahador ninyo na mamroblema doon. Ang mahalaga doon mga kaibigan, basta't meron na siyang gagamitin na hose, gagamitin po na pagkukunan ng tubig or ng makina, bahala na rin yung trabahador. Pero yung pagitan ng kalamansi mga kaibigan, yun ang pinaka-konsuelo ninyo doon sa inyong trabahador. Sa kanya ang lahat ng ani. Pero pagka halimbawa meron pumipitas ng kalamansi, pinipitas yung kalamansi ninyo, ay hindi nakukunin ng trabahador nyo yun. May-ari ng bahala doon na pumitas sa kalamansi. Basta ang sagot niya, alagaan niya ang kalamansi. Yun po yun. Pagka ibinigay nyo ang pagitan sa trabahador para maalagaan lamang ang inyo pong kalamansing itatanim. Basta po mga ka-farmers, yung lahat ng gamit o pangangailangan ng ating trabahador ay kayo po ang magpo-provide. Halimbawa gaya po ng tubo o ng deep well. Obligado po ang may-ari, siya po ang mag-provide po noon. Hindi na po nila isasama po sa gastusan yan. Ang magiging gastos lang po ninyo na ileles mga kaibigan kung papaano yung pag-aalaga sa kalamansi, pati na rin yung porsyento, doon po ninyo pag-uusapan. Pero yung mga gamit gaya ng makina, power spray, gaya po noong mga drum, o yung gamit na pampatubig, o gamit na kung saan ay ginagamit sa inyong kalamansian, sagot na po ng may-ari yan. Yun po dito sa amin ang tinatawag nating porsyentuhan. Kaya lang po kayo magkakaroon ng ilalabas ang gastos, yung gagamitin nyo sa kalamansi, yung gaya ng lason, pataba, ng abono o anuman na pa pwede ninyong ilagay po dyan mga kaibigan, doon po ang ileles ninyo. Pwede po ba ka-farmers yung arawan ang aming ibabayad? Pwede naman po kung gusto po natin ng arawan, wala naman pong problema. Dito sa amin ang arawan na sa taong babayaran natin ay 300 to 250 po ang pinakamababa na per day kung ano yung iyong ipagagawa. Halimbawa, pagdadamuhin mo siya o kaya pag-i-sprayin mo siya ng pang-insecticide, babayaran mo siya ng 250. Ngayon kung gusto naman ninyo na siya ay permis ninyong manggagawa na arawan, igawa po ninyo siya ng kubo sa inyong lupa para doon na siya mag-i-stay. Ngayon kung halimbawa naman ay isang pamilya po yun, ay pwede po natin talagang lagyan po sila ng kubo. Ngayon sa kubo naman, bahala na po yung may-ari. Kayo na po ang bahala mag-provide doon. Ngayon mga gamit, bahala na po yung trabahador po ninyo. Ngayon kung malapit lang naman po yung bahay niya, huwag na kayong gagawa ng kubo sa mga lupa ninyo dahil okay naman na. Pwede rin, halay-hayan ng inyong kalamansi. Pero pagka bata pa naman ng kalamansi ninyo, okay lang kahit wala pong kubo dyan, mga ka-farmers.
Okay po ang arawan. Kung para mo doon sa porsyentuhan, kung ano yung inyong gusto, chance nyo po yun na pumili. So mga ka-farmers, sana po ay meron akong naibigay sa inyong idea ukol doon sa ating mga trabahador. Tandaan po ninyo, saan po ba tayo maghahanap po ng inyong mga trabahador? Siyempre, sa maaari sa inyong kamag-anak o di man kaya sa inyong kapatid na wala pong hanap buhay, po pwede po ninyong alokin na trabahuhin ang inyong lupa. Ngayon, kung halimbawa naman sa akin nyo po ipahahanap yung trabahador, wag naman. Dahil marami na tayong obligasyon, marami na tayong problema. Baka mamaya po, ibigay ko sa inyong trabahador, super sa tamad, ako pa masisi ninyo at i-unsubscribe nyo pa ang aking channel. Wag pong gano'n mga kaibigan. Pero pagdating naman po doon sa mga bagay na pag-aalaga po ng kalamansi, yung pamumaraan, ito lang naman po ang aking channel at madali lang pong panoorin ng inyong mga tauhan kung ano ang kanilang gagawin sa inyong kalamansi. Dahil halos lahat naman po ay nai-upload na po natin ang video, yung pamamaraan ng pag-aalaga ng kalamansi. Kaya mga ka-farmers, pag hindi po natin kayang trabahuhin ang inyong pong lupa para wag po masayang, ipatrabaho nyo po sa iba, porsyentuhan, o kaya yung pagitan ay pwede nyong ibigay, alagaan lang nyo ang kanyang kalamansi. Ano po? Yan po ang paraan para po maging tuloy-tuloy at wag masayang ang inyong lupa. Kahit kayo nasa abroad, kahit kayo nasa ibang lugar, napag-uusapan yan ng inyong sa pamamagitan ng inyong puhunan. Okay mga ka-farmers, gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi po natin tatandaan, ang kaalaman at ang karunungan ay may katumbas na kayamanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at see you next video. Bye bye!